Ay bali on the spot tong naligiran sang Pison kagina mga alas 9:17 sang aga. Sige partner, i-plaster na to. Sige, okay? Sige sir, padayon. Bali may nagluntad kita gina nga isa ka vehicular accident or ga-involbar sa isa ka pedestrian nga nagtabok while ongoing ang construction sang asphalt diri nga under sa construction ni Jima Construction diri sa may Purok Rangay Barangay Kuyapo, Tantangan, South Cotabato. Gikilala nato ng biktima nga si Leonera Timoteo Cabang, 60 years old, residente gyapon sa among lugar. Samantalang halin ini siya sa nagsimba ini siya sa Seventh Adventist, papatabok na ini papuli sa ilang nga balay accidentally nabanggaan ini sang Pison nga moving back and forward kay nagatapan ini siya sang asphalt sa area. Okay. Kamusta man ang driver sang Pison, sir? May I know kung anong iya nga mga whereabouts, Sir Albano? Bali ang driver sa Pison nga ari man diri sa aton nga kustodiya nag-surrender man ini. Pati ang equipment gidala na nila diri for safekeeping purposes sa aton diri nga station. Okay. So pilang pangidaron sang nasambit nga driver, sir? Bali ang aton driver is si John Lloyd Tunugon, 26 anyos. Single ini heavy equipment operator, kag residente ini sang Purok Bayanihan, Barangay Liwanay, Banga, South Cotabato. Okay. So bata pa ang driver, Sir Albano, nakuhaan niyo na ba siya sang initial nga information? Paano ang real scenario, sir? Paano naligidan ang nasambit nga senior citizen? So sa likod, i-verify lang natin nga na patalikod ang movement sang Pison sang naligidan niya ang nasambit nga senior citizen, Sir Albano? Yes po, ang aton nga road roller, hindi ni siya ordinaryo nga road roller nga katong hinay. High speed ini siya nga road roller ning ang tire niya ganay puro karito. Okay. So moving back and forth para gatapan ini sang aton nga asphalt. So momentarily nga gaatras siya, hindi niya napansin tong pedestrian nga tumabok. So naligisan niya ini. Okay. Pero sir, base man sa inyo nga latest investigation, wala sang nagabantay nga iban pa nga mga naga-construct or tawo lang man dito sa likod, agud nga may makitaan man, kag may mag-signal man siya if ever nga may mag-agi bala nga pedestrian, Sir Albano? Yes, ang kaginaabi na tabo na busy sila tapos ari road close abi ni siya kay ongoing ang construction diri sa piyak nato nga side kay siyempre sa may center island man ini sa piyak lang nga portion. So punta kag punta. So hindi niya namalayan na nagtabok ning ining biktima kay papadabok na ini papuli sa ilang nga balay. Okay. Kamusta ang sir, ang development sa nasambit nga kaso? May yara bala sang plano ang pamilya sang biktima nga magpasangat sang kaso, Sir Albano? Bali na istoryan man nato ng pamilya, nagtugon lang kaginang asikasuhon lang anay nila ang ilang tagbalay. So gidala ini sa St. Peter Tacorong right after nga ma-postmortem ni Dr. Oreta. Magabalik sila dari para istoryahan upod sang Gemma Construction o upod man ang driver kag ang pamilya na sa mga biktima. Okay. Sir, maiba man ako, sir. Kamusta man ang latest development diri sa masobra 2.7 million nga balor sang shabu nga na-recover sa duha ka mga individual o kung kalalakihan sa Banwa o kung sa AOR mo man kag ining mga suspect ginakabig nga mga high value individuals kag taga Coronadal pagid, Sir Albano? Yes po, mga taga Coronadal, ang isa amo ni si Reggie nga sumugod, 32 anyos, residente ini sa Purok Riverside, Barangay Santo Niño, Coronadal, South Cotabato. Samantalang isa niya kaupod amo si Robert Bitsaida nga pumuluyo man ini sang Purok Suscano, Barangay Morales, Coronadal City. Bali mga high value target ini naton sa lugar, bali nagpahigayon kita sang long term nga
intel-driven operation bago nato ni sila nakuha. So kagapon na paigayon kita sa bypass operation, mga alas 4:33 sa Prok pagkakaisa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Dito nato nakuha ang bulto-bulto o nga droga sa ilang nga posisyon kay nabaklan man ini sila. So gakantidad sang 2,721,360 ang kabuuan nga total sang aton nga nakonfiskar nga droga gapon pinagi sa bypass operation. Okay. Sir, ini mga individual bala ni mga user man ini or nagapabaligya lang sang droga? Bali kagabi gipaigayon naton sila, gidala naton sila sa South Cotabato Forensic Unit para patigayon ang drug test sa ila tagsa-tagsa. So ginahulat naton ang result kung user gihapon ni sila o hindi. Kay siyempre dito man na naton mabalaan kung nagagamit ba sila o hindi, kay mag-positive result man ni kung gagamit sila. So for the meantime, ang aton lang gid ni high value target nga gapamaligya ni sila sang droga diri sa aton nga EUR. Okay. So napreparar na bala ang mga kaso nga ipasang-at sa dalawa ka high value target, sir? Nga nag-ano sang droga, nagpabaligya? Yes po, iga-file naton karong Tuesday kay holiday man kita karon nga Lunes. So Section 5 and Section 11 or pinagi sa pagbailar sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2004. Okay. Okay, Major, idugang ko man lang, kamusta ang monitoring naton kag preparasyon man naton sa banwas ng Tantangan for the upcoming holiday, especially the Christmas season, kag syempre sa New Year, Sir Albano? Yes po, ang aton kapulisan wala gauntat sa pagmaintenar diri sa peace and order, especially sa aton mga border control points, especially kay gasandig kita sa BARM kag sa Sultan Kudarat. So ginabantayan gid naton, then especially sa Yuletide season kag gahilapit naton nga founding anniversary sang Municipality of Tantangan. Okay. So by this time po, Police Major Romeo Albano Jr., panawagan niyo po sa lahat ng mga kabombo natin na nakikinig from Luzon, Visayas, at syempre mga karagdagang nating paalala sa mga kabombo natin na nakikinig ngayon. Go ahead po, sir. Yes po, magandang hapon sa pakinig ng Bombo Radio. Bali yung Tantangan is a peace-loving citizen po. Then any reported o may mga masasamang loob, just call our hotline or my cellphone number para ma-actionan po kaagad. Then para ma-maintain po natin yung peace and order dito sa